Mag-ingat ka. Baka pinamumugaran na ng aswang yung barangay nyo. Story time. Ako si Chi, taga Mandaluyong. Isa akong call center agent at night shift yung schedule ko. Tuwing 1:00 ng madaling araw ang pasok ko ng mga panahon na to. At dahil nakatira ako sa Metro Manila, hindi ako naniniwala sa mga aswang. Kasi ang alam ko, sa probinsya lang yung mga ganitong kwento. Doon din kasi ako lumaki kaya palagi ako nakakarinig ng mga kwento tungkol sa kanila. Pero ang karanasan kong to ay nangyari noong March hanggang April 2024. Dito din mismo sa barangay namin, sa may Mandaluyong. Nang mga panahon na to, ang mode of transportation ko ay pagbubok ng motor papuntang trabaho. Tuwing 1:00 kasi ng madaling araw, wala ng jeep o MRT. Kaya ito na lang ang ginagawa ko. At bago ako makipagkita sa rider, lalabas pa ako ng compound namin. Tapos yung compound na to, may mga ilaw naman palabas ng kalsada. Pero may mga puno't halaman din sa paligid. Pero sa tuwing lumalabas ako at nadadaan dito, nandito yung pakaramdam na parang may nakatitig sa'yo. Wala naman akong third eye pero malakas ang pakiramdam ko sa ganito. Kasi kapag tumataas yung balahibo ko sa batok at parang nanlalamig yung buong katawan ko, alam kong merong kakaiba sa paligid ko na hindi nakikita ng mga mata ko. Saka isa pa, may abilidad akong makaramdam. Kapag masama na yung tingin sa akin ng tao, alam ko kung saang direksyon ako titingin kaagad. Ang unang karanasan ko sa mga aswang ay nang pauwi na ako galing sa trabaho. Mga around 11 AM na to. Pasakay na ako nito ng MRT. Pagkapasok ko sa loob ng tren, biglang may tumapik sa aking matandang babae. Sabi niya, umupo raw ako dahil buntis daw ako. Hindi ko na matandaan yung boses at mukha niya. Pero binaliwala ko lang to kasi hindi naman ako buntis. Na-offend pa nga ako kasi anong tingin niya sa akin? Malaman at malaki ang tiyan? Kaya hindi ako umupot, nagsabi na lang ako na hindi na. Pero matapos to, kahit nasa bahay na ako, hindi pa rin maalis sa isip ko na pinagkamalan akong buntis. Kaya gumamit ako ng pregnancy test. At tama nga yung tumapik sa aking matandang babae. Buntis nga ako nito. Dito na nagsimula yung mga unusual na nangyayari sa bahay namin. Tuwing gabi kasi, may kumakatok sa dingding namin. Kahit nasa pinakadulo na napwesto ang bahay na tinitirahan namin mag-asawa, kaya parang imposibleng pagkamalan kami na maling bahay at katukin to. At sa tuwing matutulog naman ako, may nag-i-scratch ako kumakaskas ng kuko sa may bintana namin kung saan ako banda natutulog. Pero hinayaan na lang namin to at hindi na lang pinansin. Pero may isang araw, sabi ng isa naming kasama sa inuupahan naming bahay, kapag tumatambay daw siya sa labas tuwing madaling araw, laging may kumakalabog daw sa bubong ng bahay kung saan banda yung kwarto namin. Hindi naman daw niya nakikita kung anong meron sa taas ng bubong, kaya hindi niya masabi kung ano daw yon. Kaya dahil dito, naisipan ko na magpa-albularyo. Isa sa pinasasalamat ko na kahit Metro Manila to, ay merong mga albularyo pa rin nakatira rito. Isang araw, nakasabay lang ako sa kakilala ko nito. Kasi magpapatawa siya sa albularyo dito lang din sa barangay namin sa Mandaluyong, na hindi ko napapangalanan para sa pribadong pagkakakilala namin. Kasama ko nito yung anak kong 5 years old na bukas ang third eye. Gusto ko rin kasi tignan kung mabuti o masamang magagamot yung pupuntahan namin. May abilidad kasi ang anak ko makakita kung masama o mabuti ang isang albularyo base sa makikita niya rito. Kaya ang ginagawa ko muna pagdating namin sa bahay ng albularyo, tinatanong ko yung anak ko ng palihim kung may nakikita ba siyang monster sa paligid ng bahay o ng albularyo. Ang ginagawa ng anak ko, iniikot niya yung paningin niya sa buong bahay at sinasabi niya kung wala o meron. Pero sabi niya sa akin ito, sa katabing bahay daw ng albularyo ay meron dahil haunted house daw to. Kaya maraming monster siyang nakikita rito. Kaya dahil sa sinabi ng anak ko, napanatag ako magpagamot dito. Nauna nang nagamot ng albularyo yung kasama ko. Nung ako na yung sumalang sa albularyo, sinabi ko kagad sa kanya na may gumugulo sa akin na aswang. At ilang araw na akong minamanmanan nun. Dahil sa tuwing naglalakad kasi ako palabas ng compound at dadaan sa mga puno, nakakaramdam ako na may nagmamasid sa akin. Sabi niya sa akin ito, Totoo ang mga hinala mo. Minamanmanan ka ng mga aswang. Dahil dito sa barangay natin ay merong 18 na aswang na nakatira. At hindi lang basta-bastang aswang, kundi matataas na uri ng aswang. Kahit ako, hirap silang kalabanin.
Dahil dito, binigyan niya na lang ako ng lana, medalya na sinusuot sa leeg at mga bilog-bilog na isabit ko daw sa bewang o tiyan ko. Pangontra sa mga to. Hanggang sa lumipas ang ilang araw at sa mga araw na nakakaramdam ako na may nakatingin sa akin sa may bandang taas, mukhang itong gabing to ay nakahanap na ng tiyempo o di kaya napagplanuhan na ng aswang na to na biktimahin na ako. Kasi nung palabas na ako sa compound, nagtaka ako kung bakit wala yung ibang ilaw sa daan at isang ilaw lang yung nakabukas. At yung bukas na ilaw na yon ay dun pa nakapwesto paglagpas ko ng mga puno. Nilakasan ko na lang